Ngunit pagsapit ng dekada 70, dumating ang isang desisyong magbabago sa lahat. Ang pagtatayo ng Pantabangan Dam, isang dambuhalang proyekto na layong magbigay ng kuryente at patubig sa malaking bahagi ng Luzon. Kaakibat ng progreso ang isang mabigat na kapalit. Isa-isang inilikas ang buong bayan. Libo-libong residente ang inutusan na lisanin ang kanilang mga tahanan. Ang mga bahay ay iniwan. Ang simbahan ay pinanood na lamang habang unti-unting nilalamon ng paparating na tubig. Walang lindol, walang pagsabog. Tahimik ngunit tiyak ang paglaho ng lumang Pantabangan. Nang maisara ang dam, umarangkada ang tubig. Dahan-dahan itong tinakpan ng mga kalsada, palayan at bubon. Hanggang sa tuluyan nang mawala sa ibabaw ng mapa ang bayan. Nakatago ngayon sa ilalim ng Pantabangan Lake. May mga panahong kapag bumababa ang tubig, sinasabing may mga bakas pang lumilitaw, pader, hagdan o bakod, mga alaala ng bayang minsang nabuhay. Para sa mga dating residente, ang lumang Pantabangan ay hindi lang lugar, kundi isang mundong iniwang buo ang alaala, ngunit wala na ang anyo. Ngayon, nakatayo ang dam bilang simbolo ng kaunlaran. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng lawa, naroon ang isang bayang hindi winasak ng kalikasan, kundi sinakripisyo para sa progreso. Isang paalala na may mga lugar sa Pilipinas na hindi na muling babalik, ngunit kailanman ay hindi dapat kalimutan. Ang Buklao Binga Area, Benguet Agno River. Bago pa man naging simbolo ng kuryente at kaunlaran ang Agno River, ito ay naging tahanan ng mga komunidad ng Iloilo at iba pang katutubo sa kabundukan ng Benguet. Sa lambak ng Ambuklao at Binga, may mga baryong payak ngunit buhay. May palayan sa gilid ng ilog, may mga ritual sa gabi, at mga kwentong ipinapasa sa apoy at katahimikan ng bundok. Noong dekada 1950, dumating ang isang malaking pagbabago, ang pagtatayo ng Ambuklao Dam, sinundan ng Binga Dam. Isa ito sa pinakamalalaking proyekto ng bansa noon, layong magbigay ng kuryente sa Luzon. Ngunit tulad ng maraming dambuhalang proyekto, may kapalit na hindi nakikita sa mga blueprint. Isa-isang inilikas ang mga komunidad sa paligid ng Agno River. Ang mga bahay na gawa sa kahoy at bato ay iniwan. Ang mga taniman at sagradong lugar ay nagpahabol sa alaala. Nang maisara ang mga dam, umarangkada ang tubig, unti-unti, tahimik at walang balikan. Nalubog ang mga lumang baryo ng Ambuklao at Binga. Ang mga dating daanan ay naging ilalim lawa. Ang mga tahanan ay naglaho sa paningin, ngunit hindi sa puso ng mga dating nanirahan doon. Para sa marami, may mga panahong kapag malinaw ang tubig, wari may mga hugis na muling sumisilip, mga aninong patunay na may bayang minsang huminga rito. Ngayon, ang mga dam ay nakatayo bilang haligi ng enerhiya at kaunlaran. Ngunit sa katahimikan ng lawa, naroroon ang mga bayang nawala sa mapa, hindi dahil sa digmaan o sakuna, kundi dahil sa pangangailangan ng liwanag. Ang Ambuklao at Binga ay paalala na sa bawat ilaw na ating pinapakinabangan, may mga lugar at buhay na tahimik na isinakripisyo, mga bayang natabunan ng tubig, ngunit nananatiling buhay sa alaala ng mga bundok at ng ilog na minsang tinawag nilang tahanan. Intramuros, Lumang Maynila. Noong unang panahon, ang Intramuros ang puso ng Maynila, isang lungsod sa loob ng makakapal na pader. Dito tumitibok ang kapangyarihan ng kolonyal na Pilipinas. May mga simbahan, universidad, mansyon, at makikitid na kalye kung saan dumaraan ang mga karwahe at nagtatagpo ang simbahan at pamahalaan,
Ito ang lumang Maynila, marangal, tahimik at puno ng kasaysayan. Ngunit pagsapit ng 1945, sa huling yugto ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagbago ang lahat. Sa labanan para sa paglaya ng Maynila, naging sentro ng matinding bakbakan ng Intramuros. Pinagbabaril ng artilleriya, binomba mula sa himpapawid, at nilamon ng apoy ang dating bantayog ng lungsod. Sa loob lamang ng isang buwan, nabura ang halos buong Intramuros. Ang mga simbahan at gusali na tumayo ng daan-daang taon ay gumuho sa isang iglap. Libu-libong sibilyan ang nasawi. Ang dating sentro ng sibilisasyon ay naging isang malawak na guho, kinilala bilang isa sa pinakamalalang urban destruction sa kasaysayan ng digmaan sa Asya. Pagkatapos ng digmaan, hindi na naibalik ang orihinal na Intramuros. Maraming gusali ang tuluyang nawala. Ang dating anyo ng lungsod ay hindi na naulit. Ang muling itinayong Intramuros ay rekonstruksyon lamang, isang alaala ng kung ano ang minsang naroon. Sa mapa, naroon pa rin ang Intramuros. Ngunit ang lumang Maynila, ang orihinal na anyo, tunog at buhay nito, ay matagal nang naglaho. Ang natira ay mga pader, ilang simbahan at katahimikang puno ng alaala. Ang Intramuros ay paalala na may mga lugar sa Pilipinas na hindi nilamon ng bulkan o baha, kundi binura ng digmaan. At kahit muling itinayo, ang tunay na nawala ay ang panahong hindi na kailanman maibabalik. Sa bawat lugar na ating napuntahan, Cagsawa, Bacolor, Kinsaugon, mga lumang bayan sa paligid ng Taal, Pantabangan, Ambuklao at Binga, at ang lumang Maynila, iisa ang sinasabi ng kasaysayan. May mga bayang hindi basta nawala, kundi iniwan ng panahon. Hindi sila alamat, hindi rin haka-haka. Sila ay mga komunidad na may pangalan, may tahanan, may pangarap, ngunit naputol ng bulkan, baha, bundok, digmaan, at minsan ng mismong progreso. Kapag binibisita natin ang mga lugar na ito, ang nakikita natin ay mga guho, lawa o damuhan. Ngunit ang hindi agad nakikita ay ang mga tinig-tinig ng mga pamilyang umalis ng walang kasiguruhan. Mga tinig ng dasal sa simbahan bago ito tuluyang nabaon, at mga tinig na nanahimik dahil wala nang balikan. Ang mga lugar na ito ang nagpapaalala sa atin na ang map Tahimik ang gabi sa loob ng isang mamahaling restaurant sa gitna ng lungsod. Tahimik ang gabi sa loob ng Sabi ko, easy lang.